Hi guys! Welcome back to my channel. It's another day here in Japan. And for today's video guys, pupunta tayo sa Mount Fuji. Ayan. So, I booked my tour sa Klook Mount Fuji plus Hakone. Parang snow village yata yun guys. Basta meron makasama yung Mount Fuji. So, nabook ko siya sa Klook. And if you also wanna book sa Klook, you can use my discount code Marvin. Samahan ko. Wait lang, tatawid lang ako guys. Hindi pa ako nagbe-breakfast. Maglalakad ako papunta sa Shinjuku Center Building kasi dun yung meet up point ng tour namin. So from my hotel, 14 minutes na walk siya. And then since parang wala na ako time na mag-breakfast, bumili na lang ako ng kape sa vending machine sa hostel namin. Meron kaming vending machine. Tapos yung kape na to mainit. Mainit yung kape. Ang saya, diba? Yeah. Tapos bumili na lang din ako ng tinapay. Ito ano lang to, 140 yen, so mga 50 pesos siguro. Tapos yung parang tinapay, 100 yen. So magkano yan? 40. 50 plus 40. 90 pesos breakfast. And then, actually po parang wala akong tulog guys. Kung nakita nyo, wala talaga akong tulog. Siguro mga 1.5 hour lang yung tulog ko. Kasi sa hostel namin, may nakilala akong taga-Australia. Bagets. Tapos parang nag-bonding kami dyan sa hostel ng mga hanggang madaling araw. Sige, kwento ka sa vlog. Nakakatawa experience ko. Straight siya guys. Straight na Australian. Tapos naligo kami like together dun sa hostel. Sige, i-separate vlog ko. Nakakatawa din tong experience ko na to. Kaya napuyat ako. Nakakaloka. Ayan guys, yung JR Yamanote Line, Shinjuku Station. Para mga 5 minutes or wala pa siyang 5 minutes na walk from my hostel. Ayan guys, Shinjuku JR Station, pero hindi tayo dyan pupunta. Pero yun yung lagi nyong gagamitin. Ay, pag nasa Shinjuku kayo, tapos pupunta kayo ng Shibuya, pupunta kayo ng Tokyo, Harajuku, mga ganon. May vlogger sa harap ko, press kami ng camera. Kita nyo guys, pares kami ng camera ng vlogger na Japanese, pero white yung kanya, sa akin black. 10 minutes na lang before meet up, tapos yung sa walk ko 9 minutes, so bawal ako magkamali. Bawal ako magkamali, dapat tama tong nilalakaran ko or else hindi na naman tayo makakaabot sa tour. Lagi na lang ligaw na naman ako. Why am I so bad at directions talaga? Like, pina-follow ko naman, tapos biglang nagbabago. Ay, Diyos ko Lord, 1 minute late na ako. Di-double check ko yung booking ko. 7:15 yung meet up. Pero may grace period na 15 minutes. 7:30 daw aalis. It's already 7:16. Bro, pag ito walang grace period ka sa akin, ang gigigil ako. I'm so bad at direction. God. Diyos ko Lord. Lord help me. I need you right now. 4 minutes na lang pero parang hindi ko mahanap yung tamang way. Shinjuku Center Building. Parang kanina naman tama yung way ko, tapos parang pagtingin ko, ba't ang layo ko na? Parang kanina nakaset na sa utak ko. Sabi ko, okay, sabi ni Google Maps dito. Tapos nung naglalakad na ako, pagtingin ko, naging 8 minutes, yung dapat 5 minutes na lang, tapos naging 8 minutes. It's 3 minutes guys. We're almost there. Haggard ko na, hala. Oh gosh, ito na kaya. Hopefully ito na. Pero magtanong na ako, baka malate na naman ako. Ito, Klook Mount Fuji, Hakone. 7:15. Hello. Klook. Oh, I know TV for one. One, okay. Number 3? 106. Okay, 106. Yes. Please take your picture here. Okay, sure. And my number and the bus number. Okay. Picturean din natin guys yung details. Okay, thank you. Thank you. Okay, as usual late ako pero may 15 minutes naman na grace period pero para ako na lang yung hindi pa nakabilog doon kasi pag dumating ka bibilogan yung name mo. Anyways, number 2 daw yung seat ko. Ano yung bus number? Bus number 106. Bus number 106.
Bus number 106. This one. Okay. Okay, pasok na tayo guys. See you sa Mount Fuji. Hindi tayo na uli. Ay, nasan yung door? Sa kabila. Bobo. Pilipinas lang. Nasa kabila pala yung door dito sa bus. Sorry naman. Yung driver kasi nila nasa kabila pala na. Guys, nakarating na kami sa Mount Fuji second station. Ito yung unang stop. Tapos free time lang doon ng mga 30 minutes, 25 minutes. So tara, explore lang natin kung ano makikita dito. Free time bago kami pumasok doon sa... Hi ate. Si ate parang beauty queen. Beauty queen ka din. Ikaw vlogger ka. Oh, vlogger. I watch your vlog. Ay, seryoso? Oo. Ay, no. Ikaw sinundan ko sa Bali. Buti hindi ka naligaw. Hindi naman. Yes, he's a vlogger. Ikaw hindi ka vlog. Mag-hi tayo sa vlog. Hi, mag-hi sa vlog. Hi! Sabi ko Kawait pa tayo kanina, lang. pagsakay niya, vlogger yan, Belle. Tapos pagsakay mo, vlogger din siguro siya. Oo, parang familiar ka. Parang hindi ko alam kung saan. Saan? Famous. Parang feeling ko famous influencer, ganun. Oo. No? May ganun. Sabihin mo na para ipano. Sabihin mo na. Guys, sabihin nyo kung sino siya. Joke. Akala ko beauty queen si ate. Sabi ko, parang grabe yung OOTD ni ate mag beauty queen. Nagko-contest ka pala. Sabi ko na may ganun kang aura eh. No? Yung magpasok ni ate, sabi ko parang beauty queen si ate. So guys, medyo malamig dito sa may Mount Fuji area. So masakit yung mata ko dahil sa lamig ng hangin. 8 degrees siya, pero may mga snow pa dito. Pero parang medyo madumi yung snow na to. Ayan, na. Pero madumi yung snow na to. Maghanap tayo ng snow na decente. Ayan parang kinahig na nila yung mga snow na para hindi siya nakakalat. Eto, whiter. Hawakan natin, dali. Din. Ay, parang yellow nga na. Ayan, parang pwede na tayo maghalo-halo, no? Ganito yung halo-halo. Ganito, oh. Kulang na lang ng sago tsaka gatas. Ay, saya. Yan pala siya, no? For our first stop dito sa trip na to is yung Fujiyama Snow or parang snow resort. Ayan siya, ang cute. If nagbubuk kasi kayo ng like tour sa Cloak, merong ibang side trip na pwede nyong piliin. Ito yung pinili ko, yung parang Mount Fuji with Hakone tour, ganun. Tapos yung side trip is itong mga snow resort kasi hindi pa ako nakapag-snow. Like first ever official snow experience. I'm so excited. Snow guys! Oh my gosh. Na-excite ako doon kasi super white. Ayan. Oh fudge. That's a little scary. Real? Ay, meron kaming ganito. Thank you. Ay. Thank you. Para saan kaya to? May ganito kami oh. It's giving me the vibe. It's medyo madulas yung area na to. Ilang beses akong natudulas. Ay, ang cute! Oh my god, na-excite ako. Ayun na sila, nagpadulas na sila doon. Dali, habol tayo.
shit. Okay guys, ito na. Ito na yung, ay, ang cute. Napaka-cute. Wait lang, video ka lang. Ay, ang cute. Ito ako. First time ko maka-experience nito. Okay. Ah, exciting. Excited ako for them. Long cute. Ah, cute. That's so cute. Go ate. You can do it. Go, 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 go. That's freaking cute. Okay, it's our turn. Okay, let's. No, 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 not yet, not yet. Hello. One, two, three, go. This is so fun! I love it! Stand up. Should I do? Okay, sorry. Alright, thank you. That was fun. Yeah, it was cute. My first experience ng snow. Binidyon ako ni Auntie Girl, si Ate Filipina. Kunin ko na lang yung video from her sa phone kasi camera tong gamit ko. Ay, ang saya. Ang saya. First time. Masyadong nakahalatang first time. Wait lang. I'm so happy with my first ever snow experience. Hey! Kasi video na rin ako, may picture na din ako. Kasi maraming Filipino sa tour namin ngayon. So maraming tumutulong. Nagkaroon ng picture videos. Oo nga, parang yung mga ka-tour mates namin nasa ibang ibayo na sila. Hey! Let's go! Tawa-tawa ako sa snow. I'm happy! Oh gosh. Pero madulas dito, tapos biglang lumulubog ka. Pakita ko sa inyo. Ayan, balik na tayo doon. May mga airs kasi na akala mo, for example, gaganon ka tatapak. Ano po? Sorry. Nagsasabi pa lang sana ako na pagtatapak ka, lumulubog. Ay, lumubog na ako agad. Pa-outfit sila. Ang cute. Pwede kayo tumambay dito sa apoy pag nalamig na kayo. Ay, na sila, madami sila. Parang mga football player na. Ito yung team A, blue team tsaka red team. Alam mo, nung na-try ko yung kaninang padaos-dos na snow, parang gusto ko pa mag-ski. Parang nabitin ako. Gusto ko yung mas extreme. Parang ang saya, no? Parang ang saya na mag-skis ka sa snow, tapos parang yung tatambling-tambling ka and all that. Tapos yung mukha mo like mapupuno ng flakes. Snowflakes! Sila, oh my gosh. They're giving me the... Ay! Keep out pala. Oh my god, ang galing ni ate with full gear. Oh wow. I want. Gusto ko din next time to, no? Para maganda.
Saka ang ganda nung may outfit sila. Diyan naman. Tara na kami natin. Ang saya. Pero mahirap nga siya, no? Pero sa clock may ganun? Yeah. Ah, totoo? Mahal. Parang, magkano nga ba yun, Ben? 600, no? 600. Mga 7,000 pesos isa. Oh. Medyo mahal siya. Medyo mahal na. Pero kung for the experience, so, ano? Kasama na lahat, rental. Ah, lahat na yan? Year. Next time. Next year. Next no. Para makabalik tayo dito. Ate girl. Kaya nga eh, no? Nung parang full gear siya, parang, professional. Kendall Jenner. Ganon. Ang lakas makaano ng outfit niya. Kendall Jenner. Ang saya. So, kaya pala walang sumasakay dito. Dito sila sumasakay sa baba. Paano tayo babalik? Sabi niya, Oy, next time gusto ko talaga mag-ski, no? Next na balik natin dito na winter. Ang ganda mag-ski, oh. Kasi yun, parang tinitrain sila na. Tinaturuan sila. Okay. You ski. Ang hirap ng English. Come on, I'll take a video of you. 1, 2, 3. Wow. Wow. Ang galing. Oh, exhibition. Hindi nyo nakita, sayang. Oh. You too. 1, 2. Exhibition. Oh. Uy. Uy, sorry. Parang sakit na, pero oh my god, is he okay? Sorry. Na-pressure ko siya. Ito hindi ko pressure natin. Ayan, okay. Kuya, video. Ay. Video. 1, 2, 3. Go! Guys, naiyak ako na parang ngayon lang siya nag-sink in na naka-experience ako ng snow kasi parang bata pa lang ako. Gusto ko na talaga makabag. Ang babaw ko. May tao pa sa gilid ko lang umiyak ako. Ang babaw ko. Kasi parang wait lang. Parang nung bata pa ako, gusto ko talaga siya mag-snow. And then pag nanonood ako sa TV, gusto ko talaga makakita ng snow. Kasi parang dream ko siya when I was very young. Tapos ngayon parang masaya ako para sa 10-year-old self ko na parang ito na yung gusto mo, diba? Nung bata ka gusto mo to, pero ibibigay ko na sa'yo ngayon. Hindi ko man siya like ma-experience before. At least ngayon parang naibigay ko na yung parang alam mo yun nung kabataan mo na parang may mga gusto kang gawin na ala sana magawa ko to pero hindi mo naman kaya, tapos hindi mo naman din masisisi yung mga tao kasi hindi kaya. Pero ngayon na parang nakaya na, I'm just parang naiiyak ako, hindi para sa sarili ko ngayon, naiiyak ako para sa batang self ko na parang ang dami niya kasing insecurities nung bata siya or ang dami niyang gustong ma-experience. Kaya ngayon parang in-experience niya na. Kaya binibigay ko na sa sa'yo yung younger self ko na parang ito na yun. Wait, may tao sa likod. Hindi ako ready for this. Like, ayun lang. Tinabihan pa nila ako dito. Wait lang. Tinabihan nila ako. Dumit lang dito. Wait lang. Okay, enough.
Nahiya ako kasi parang nagpo-post ako ng picture ko sa social media tapos biglang nag-breakdown ako. Alam mo yun, biglang nag-sink in lang sa akin na grabe, dati pangarap mo lang to tapos ngayon na-experience mo na. Parang sabi ko parang siguro tuwang-tuwa yung 10-year-old self ko pag nalaman niya to na parang ito na, na-experience mo na. Di ba, ma-delay lang, hindi lang siya agad-agad mo na-experience pero ito na. Kaya kanina nung nag-snow, di ba parang sobrang saya ko kasi parang ang tagal ko ng pangarap na ang tagal ko ng pangarap na maka-experience ng snow. Sabi ko nga dati, sa 30th birthday ko, gusto kong mag-snow, gusto kong magpunta sa Japan ng snow. Kasi nagka-COVID kasi noon, nag-book talaga ako, nag-book na ako ng winter noon. Kasi sabi ko, yun yung gift ko sa sarili ko na pagka 30 years old ko, gusto ko talaga maka-experience ng snow. Kasi bata pa lang ako, pangarap ko na talaga maka-experience ng snow, pero hindi ko talaga siya na-experience. Kaya sabi ko sa 30th birthday ko, ibibigay ko. Pero ayun nga, nagka-pandemic, kaya umabot ng 32. Ngayon 32 na ako, guys. Pero I'm still happy. I'm still tama na, ayoko na umiyak. Guys, ayoko na umiyak kasi makikita sa tour, ba't ka umiyak? So okay, na happy na tayo. I'm just glad that, you know, I'm experiencing this now and I'm able to experience it. Yung mga feeling ko kaya parang nagta-travel din ako, yung mga kumbaga yung mga hinahanap mo nung bata mo na hindi mo na-experience, ngayon mo siya binabawi at ngayon na meron na akong means para gawin siya, wala akong pakialam sa sasabihin ng iba kung ba't ako nagta-travel, di ba? Kasi pinaghihirapan ko to eh, di ba? Kung ano yung na-experience ko ngayon, pinaghihirapan ko at gusto ko lang i-enjoy kung ano man yung mga ayun. So ayun guys, pero naiintindihan ko naman nung bata ako, like wala naman akong sinisisi kasi alam ko naman talaga na mahirap yung buhay at ginawa naman ng mga magulang ko yung lahat para makapag-aral kami at mai-account kami sa hirap. So wala naman akong like hard feelings sa parents ko or sa kanino man. Like syempre nung bata ka, sometimes may mga gusto kang sana ma-experience ko dito, pero wala ka namang sinisisi na ibang tao. Kumbaga gusto mo lang pero hindi mo makuha. Kaya ngayon nung parang nasa edad ka na at nasa katayuan ka na na-experience mo yung mga gusto mo, gusto ko lang talaga i-enjoy kung ano yung kaya ko nang gawin ngayon. Na minsan yung ibang tao hindi nila naiintindihan kung bakit ako nagta-travel, yung ibang tao hindi nila naiintindihan kung bakit ko ito ginagawa, pero hindi nila alam na ito yung mga gusto kong gawin sa buhay nung hindi ko pa kaya. Tapos ngayon na kaya ko na, susundin ko pa rin ba yung gusto nyo? Susundin ko pa rin ba yung gusto ng ibang tao? Pwede yung gusto ko naman na parang ang tagal ko nang hindi ko nagagawa before. So ito yung nagpapasaya sa akin at kung wala naman akong tinatapakan na tao, like I don't think na may kailangan akong i-explain sa kanino man.